Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Bagong teen center sa lungsod ng Lawag, formal nang nabuksan. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Pormalan analokatan iti teen center nga in patakder ti lokal gobyerno iti syudad ti Lawag iti mismo unag iti Ilocos Norte College of Arts and Trade. Segon ken ni Mayor Michael Marcos Kion at tinasao nga teen center ket agserbi nga pasilidad nga isu iti pakayuswatan dagiti nagduduma a counseling sessions panarabay kadagiti estudyante sanlaeng nga para iti panagbiagda no diket iti agbalbaliw alubong agargarawanda. Inbaga ni Kion at tinasong pasilidad ket mabalinpay nga safe haven dagiti ubing tapno laeng makadwada dagiti papagayam da. Nasken nga kunana nga isatisfy iti social nga aspeto iti panagbiag dagiti ubing tapnon kasta ket dumakkel dagitoy anasayaat kang runaanan nga iti panagkita ti mayor kadagiti agtutubo ket isu ti masakbay ti syudad ken sumagmamanunto kadagitoy ket agbalin a leader iti syudad ken iti pagilian. Inbaga pay ti mayor nga isu iti pangidalalan da kadagiti assistance para kadagiti kasapulan ti tulong pampinansyal iti panagadalda. Manglamnama ti mayor nga iti pasilidad babaan iti panarabay dagiti otoridad ket agbalin a source iti panakapabilag dagiti ubing mangijay iti pamagbagasek nan iti biag ken tulong bayad iti panagdakkel dagito iti pisikal panagpampanunot ken panakilangalangan nga aspeto iti panagbiagda. Manibod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. Mangrove Conservation Program ng La Union patuloy na pinapatibay. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Glenda Sarak. Pinatibkar ti Provincial Government of La Union no PGLU ti Mangrove Conservation Program daytoy babaan kariti planting activities. Naiganwa ti mangrove planting activities iti pitpitak luna ken dulaw aringgay La Union ang nagtitinulungan ti naduma-duma nga opisina. Naimula ti duwagasot a klase ti mangrove kas iti kulasi saging-saging ken dungon ijay luna La Union bayt at talugasot nga api-api ken bakawan ti naimula ijay aringgay. Dagitoy a planting activities kat may tunos iti advokasya ti PGLU a hashtag La Union Probinsiyanihan tapno mapasaya at manandag iti mangrove forest ditoy a probinsya. In pagganatgat ti PGLU ti kinapatag ti mangrove ecosystem para iti coastal protection, carbon sequestration kan biodiversity conservation. Ti mangrove conservation kat may tunos iti kampanya ti PGLU a hashtag kalikasan naman para iti panakasalaknib ti aglawlaw. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Hog Racers sa Eastern Samar tumanggap ng 200 at 40 biik mula sa Department of Agriculture. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Malang puson nga nahi-deliver ang Department of Agriculture Regional Office 8 in maabot 240 nga pasi para hatun mga miyembro ng Sinirangan Agriculture Cooperative habung tuhan giwan Eastern Samar han naglabay nga simana. Lakip nga nahi-deliver ang DA and sa isinta kasako hintubong nga saladin starter grower nga finisher feeds ang mga pasi nga natimbanghin 15 nga 20 kilos in ginlalauman nga hibabaligya pag-abutin usa ka gatos ka kilo. Iniin sa kubintulong nga din 4 ka bulan nga pag-ataman. Sumala ang Department of Agriculture ini nga proyekto in kapartehan 10 milyones pesos nga kantidad in program nga ginpunduhan han livestock programs Integrated National Swine Production Initiative for Recovery and Expansion kun Inspire. Panuyo hini nga proyekto nga maibana nan epekto han African Swine Fever kun ESF outbreak dinhi hanasod. Tikang Borongan City, Daisy Lalosa Bilizar para Radyo
Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Pumunta naman tayo sa Sogod, Land Transportation Office o LTO Eastern Visayas, nag-alok ng libreng theoretical driving course. Pakinggan natin si Jevic Epis para sa kabuuang ulat. Nagpadayon karong tuiga ang pagtanyag sa libreng theoretical driving course kon TDC nga gipaunahan sa Land Transportation Office kon LTO sa Tibok Region 8. Atol sa programang kapihan sa Bagong Pilipinas, gibutyag ni Attorney Lidwino Macariola, LTO 8 Regional Director, nga niabot na sa 5,289 ka mga residente sa Eastern Visayas ang nakapahimulos sa naasi nga programa sukad Enero hangtod Mayo sa kasamtangang tuig. Matud pa nga ang libreng TDC gitanyag sa piling LTO District Office ngadto sa tanang nag-edad 16 anyos pataas. Ang TDC usa ka pre-registration alang sa gustong magkuha og lisensya. Ang ngayang masayran nga naa sa 500 ngadto sa 1,500 pesos ang bayad sa TDC sa mga pribado nga driving schools. Samtang gibutyag usab ni Attorney Macariola nga padayon gihapon ang ilang pagtanyag sa libre nga TDC hangtod sa katapusan nga hugna sa tuig 2024. Balita gikan sa Eastern Visayas, Jevic Epis para sa Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jevic Epis mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Photo exhibit para sa Pride Month. Binuksan na. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Malampusong gibuksan ang How Inequality Looks Like photo exhibit Hunyo 3 diya sa 5th floor SM Downtown Premier ning syudad. Nangulo sa ribbon cutting ceremony sila si Attorney Melanie May Cabanlas Diron, kinsa may representar ni Mayor Clarix Oy, Mindanao Pride founder Hamilcar Chanhueco, City Gender and Development Focal Point System Project Development Officer 3 Remy Laviano, mga representante sa nagkadayang LGBT organizations o guban pa. Ang photo exhibit kabahin sa Pride Month nga gasaulugon matag bulan sa Hunyo. Ang exhibit nagpasundayag sa mga hulagway diin nag-promote sa anti-discrimination campaign ngadto sa mga miyembro sa LGBT sector o gilaumang mulungtad hangtod Hunyo 7. Gikan sa Cagayan de Oro, kini si Ryan Carbon para sa Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Puntahan muna natin ang Zamboanga Massive Alis Rabies Campaign ng Office of the City Veterinarian umaarangkada sa Zamboanga City. Narito si Shirley Espino para sa balita. Ta continua el conducido de Oplan Alis Rabies la Oficina de Veterinario da Ciudad Ocvet aquí na Ciudad de Zamboanga. El mga personajes del Ocvet ay esperan sa bisita na diferente mga barangay este mes de junio. Na semana que viene ay visita sila na Barangay Kabatangan y Barangay Talon-Talon este Ciudad para dale libre bakuna contra rabies na mga perro y gato. El Oplan Alis Rabies amo un massive anti-rabies campaign del Oficina del Veterinario que ta conduci cada año na Ciudad de Zamboanga. Desde aquí na Ciudad de Zamboanga, este si Shirley Espino para na Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan. Mga miyembro ng ad hoc committee ng Kamara
nagsagawa ng inspeksyon sa mga pinaka-apektadong lugar sa panahon ng Marawi Siege. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Mipay gayon og inspeksyon niadtong Martes, June 4 ang mga sakop sa ad hoc committee sa Marawi Rehabilitation and Victims Compensation sa Kamara sa most affected areas atol sa Marawi Siege pito ka tuig na ang milabay. Gipangunahan kini ni Lanao del Sur 1st District Congressman Zia Alonto Adyong, kauban sina Lanao del Sur Governor Mamintal Bombit Alonto Adyong Jr., Bataan 1st District Congresswoman Geraldine Roman, One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez, Misamis Oriental 2nd District Congressman Jeff Jenny Emano, PBA Party List Representative Attorney Migs Nograles, ug Davao Oriental 2nd District Congressman Chino Miguel Almario. Matod ni Kong Zia, gitutukan sa ad hoc committee ang pabalay, patubig ug kuryente sa Marawi Rehabilitation Program. Mapasalamaton usab siya nga gibisita sa mga komitiba ang tanang lugar nga naapektuhan sa siege. Miyangyo usab si Governor Bombit sa gobyerno aron mapadali ang pagbutang og patubig, kuryente ug agyanan sa tubig aron makabalik sa most affected areas ang mga biktima sa Marawi Siege. Ang maong komitiba gilakuban sa 28 ka mga membro nga ang jurisdiction ay tanan nga adunay kalabutan sa pagtukod, rehabilitasyon ug pagbangon sa Marawi City. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas iligan kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news na